welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So patuloy pa nga po ang paglakas nito pong bagyong Pipito habang binabaybay itong East Philippine Sea. Sa kasalukuyan, ito po ay nasa typhoon category ng Pag-asa pa rin, pero nasa 150 kilometers per hour na yung kanyang lakas ng hangin at lalakas pa po ito in the next few hours. May pagbugso na rin ito na umaabot sa halos 185 kilometers per hour. Patuloy po itong kumikilos pa west-northwest sa bilis na 30 km per hour. Patungo nga dito sa direksyon ng Northern Samar at Bicol region. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa at ngayon ay nasa less than 465 km na lamang east ng Giwa, dyan po sa may Eastern Visayas. Sa kasalukuyan, yung kanyang panglabas na kaulapan ay sumasabit na po dito sa ilang areas ng Eastern Visayas, pero ito po ay mga high clouds lamang at wala pa pong epekto or minimal pa lamang po ang epekto niyan dyan sa may area ng Eastern Visayas. Magsisimula po yung maka-apekto dito sa Eastern Visayas area bukas if medyo malapit na po yan dito sa northern portion ng Samar. So narito po ang forecast track ng Japan Meteorological Agency para dito po sa bagyong Pipito. Pinapakita ko lang ito dahil dito sa kulay blue na ito. Ito po yung dating dinaanan ng bagyong Pipito. Kung mapapansin nyo, hindi po straight line yan. Meron po yung akyat baba or nagwawabol po ang pagkilos ng bagyo. Never pong naging straight line o naging diretsyo ang pagkilos ng bagyo. Kaya kung makikita nyo yung ating forecast track o yung ating center track, hindi po necessarily dyan talaga dadaan ang gitna ng bagyo. Dadaan po dyan sa general area na yan, pero posibleng mas mataas at posibleng mas mababa po dun sa ating forecast center track. So nagwawabol po o umakyat baba yung ating bagyo, parang Beyblade po yan. Kaya if ever nandun po kayo sa ating cone of probability or circle of uncertainty, maghanda po tayo sa posibleng pagtawid o pagdaan ng bagyo dun po sa inyong general area. Ginagamit natin yung center o gitna ng bagyo o yung kanyang mata as a reference para malaman kung saan na po nandun yung general area ng bagyo. Pero syempre, ang epekto po nito ay mas malawak pa kaysa po dun sa mismong gitna ng bagyo. So again, yung ating concentration ng malalakas na pagulan at malalakas na bugso ng hangin o mapanganib o destructive na bugso ng hangin ay nandun po sa general area na medyo malapit sa gitna ng bagyo at sa itaas na bahagi nito dahil nga meron tayong northeasterly wind flow na hangin. So base dito sa forecast track ng Japan Meteorological Agency, ito pong bagyong Pipito ay dadaan very close o posibleng dumaplis dito sa hilagang bahagi ng Samar at pupunta dito sa direksyon ng Bicol region. Diyan po sa general area ng Catanduanes. Tatawirin po niya ng Kalakhang Bicol region, yung eastern section po nito, at pupunta dyan sa general area ng Quezon at posibleng tumama diyan po sa general area ng Hilagang Quezon hanggang sa malaking bahagi ng Aurora. Base dito, sakop din po ng kanilang uncertainty area, ito pong area ng Isabela. Tatawid po yan ng Central Luzon, diyan po sa may general area ng Aurora at Nueva Ecija, papunta po dyan sa area ng Pangasinan at magre-emerge dyan po sa may West Philippine Sea. Again, hindi po straight line yung tinatakbo ng ating bagyo Nagbababol po yan or nag-aakyat baba. So halos magkaparehas naman itong official forecast track ng Pag-asa at ng Japan Meteorological Agency. So pwede po yan mas mababa ng kaunti or mas mataas mula dito sa ating area of uncertainty o dun sa ating cone of probability. Base dito sa official forecast track ng Pag-asa, inaasahan natin na dumikit ito pong bagyong Pipito dito sa hilagang bahagi ng Samar bukas at maaaring maglandfall dyan po sa may area ng Catanduanes Sabado ng gabi. By the time, posible po itong umabot or maglandfall dyan po sa may area ng Catanduanes as a super typhoon. After po niyan magkaroon ng interaksyon sa ating landmass, nakikitaan po natin ito ng bahagyang paghina. Pero malakas na bagyo pa rin po ito habang babaybay dito sa general area ng Bicol region at Quezon. Patungo nga dito sa ilang areas ng Aurora. At ito nga pong ating kulay dilaw, yung ating at least 39 km per hour na lakas ng hangin. Yan po ay babalot dito sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, Bicol region, kasama na po dyan ang Calabarzon, Metro Manila at malaking bahagi ng Central Luzon, maging dito sa ibabang bahagi ng Northern Luzon. At again, ito nga pong kulay pula ay mas lalawak pa habang patuloy na lumalakas. Ito pong bagyong Pipito. Yan po yung ating at least 89 km per hour at higit pa o yung ating destructive at mapanganib na lakas ng hangin. Yan naman po ay posibleng maka-apekto doon po sa mga areas na medyo malapit dito sa ating forecast center track. At gaya nga ng nabanggit natin kanina, nagwawabol po yan. So posible po yan mas mababa or mas mataas dito sa ating center track. So again, doble ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng malalakas o mapaminsala o destructive na lakas ng hangin nito pong bagyong Pipito. So, para naman sa pagulan, nandito po yung WRF model run ng Weather Manila. Pinapakita dito na bukas ng hapon, meron na po tayong mga mangilang-ilang pagulan dito sa eastern section ng Visayas. Diyan po sa may hilagang bahagi ng Samar.
Pero yung ating intense to torrential rains, ito pong higit 200 millimeters na pagulan ay makikita natin or may experience natin dito sa general area ng Catanduanes. Kasama na po dyan ang Camarines Sur, dyan po sa may area ng Caramuan. Kasama na rin po dyan ang eastern section ng Camarines Norte. Maliban dyan, may mga pag-ulan pa rin tayong maaasahan dito po sa malaking bahagi ng Camarines Sur, Camarines Norte at natitirang bahagi ng Bicol Region. Ito po ay given na dito dadaan sa itaas na bahagi ng Bicol Region ang Bagyong Pipito at maglalandfall nga dyan sa area ng Catanduanes. Again, binabanggit natin kanina pa yung ating concentration ng malalakas na pagulan ay nandun po sa general area na medyo malapit sa gitna or sentro ng Bagyong Pipito. At dahil nga meron tayong northeasterly wind flow, yung itaas na bahagi din ito. If nandito na po sa bandang Quezon yung ating bagyo at posibleng ang tumama dyan sa area ng southern portion ng Aurora or hilagang bahagi ng Quezon, yung ating concentration ng malalakas na buhos ng pagulan ay mag-shift dito sa eastern section ng Central Luzon at Northern Luzon. So ito pong mga kulay itim at kulay pink, yan po yung ating greater than 100 to 200 millimeters na pagulan. Posible po yung maranasan dito sa malaking bahagi ng Aurora, kasama na po dyan ng Isabela, maging dito sa general area ng Quirino at ilang bahagi ng Nueva Ecija. Meron din tayong mga posibleng malalakas na pagulan dito po sa general area ng Nueva Vizcaya, kasama na po dyan ang mga kabundukan ng Cordillera, dyan po sa may area ng Mountain Province at area ng Ifugao. Base rin dito, meron din tayong malalakas na posibleng maranasang pagulan dito sa southeastern portion ng Cagayan. So narito naman ang pagtaya ng Pag-asa para sa mga posibleng daladalang pagulan ng Bagyong Pipito bukas ng hapon hanggang Sunday ng hapon. Again, ito po ay base or given na yung track ng Pipito ay dumaan dito sa itaas na bahagi ng Bicol Region at sumabit nga dyan sa general area ng Catanduanes. Base dito, meron po tayong intense hanggang torrential rains dyan nga sa area ng Catanduanes, kasama na po dyan ang Albay, Sorsogon at area ng Camarines Sur. Maaari din tayo makaranas ng torrential rains dito po sa general area ng Camarines Norte. Samantalang posibleng heavy hanggang intense rains naman ang ating maaaring maranasan dito po sa area ng Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, kasama na po dyan ang area ng Quezon, maging dito sa area ng Aurora. Kasama na rin po dyan ang isla ng Pulillo. Mga posibleng moderate at kung minsan heavy rains naman ang ating aasahan dito po sa natitirang bahagi ng Eastern Visayas, hilagang bahagi ng Leyte, kasama na po dyan ang Biliran. Ganun din po ating aasahang panahon dito po sa general area ng Metro Manila, maging dito sa area ng Batangas, kasama na rin po dyan ang Laguna at area ng Cavite. Meron din po mga posibleng moderate at kung minsan heavy rains dyan po sa may area ng Bataan, Pampanga, Bulacan, kasama na po dyan ang Rizal at area ng Tarlac. Sabay naman ang pagtawid ng Bagyong Pipito dito po sa Central Luzon sa darating na Sunday hanggang Lunes, meron po tayong mga posibleng intense hanggang torrential o yung halos walang tigil na pagulan dito po sa malaking bahagi ng Quezon, kasama na po dyan ang isla ng Pulillo. Samantala, mga possible heavy hanggang intense rains ang ating aasahan dito po sa malaking bahagi ng Aurora, kasama na po dyan ang Nueva Ecija, maging dito sa area ng Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, kasama na rin po dyan ang area ng Bulacan, Rizal, at maging dito sa Metro Manila. Meron din tayong mga ilang moderate at kung minsan heavy rains dito po sa area ng La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, kasama na rin po dyan ang area ng Cavite, Batangas, Laguna, at ang oriental part ng Mindoro, maging dito sa Romblon. Kasama na rin po dyan ang Camarines Norte at Camarines Sur. Again, ito po ay pagtaya ng Pag-asa para po sa mga pagulan na posibleng daladala ng Bagyong Pipito sa darating na Sunday ng hapon hanggang Lunes ng hapon. Maliban po sa malalakas na mga pagulan at malalakas na bugso ng hangin, mag-ingat din po tayo sa malalaking alon o daluyong na posibleng daladala nito pong Bagyong Pipito, yung tinatawag nga nating storm surge. Usually yung ating mga storm surge ay nangyayari doon po sa mga areas na may funneling effect o yung naiipon na alon. If yung ating alon ay nanggagaling dito po sa northeast at yung ating hangin ay nanggagaling din dito sa northeast, nagkakaroon po tayo o medyo mataas po yung ating tsansa ng mga storm surge o pagtaas ng tubig or daluyong dito po sa mga baybaying dagat ng Northern Samar. Kasama na po dyan ang mga baybaying dagat ng Bicol Region, particularly dyan po sa may area ng Catanduanes at area ng Camarines Sur at Camarines Norte. Kasama po dyan ang area ng Caramuan at Bagasbas. So yan po ay posible mula Sabado ng gabi hanggang Sunday ng umaga. May mga storm surge din tayo na posibleng umabot sa hanggang 3 metro dito po sa general area ng Quezon, mga baybaying dagat ng Aurora. Kasama na rin po dyan, ito pong mga baybaying dagat ng Isabela. Kaya doble ingat din po tayo dyan sa mga baybaying dagat na aking nabanggit. Itaas na po natin yung ating mga maliliit na sasakyang pandagat, lalong-lalo na full moon ngayon. Ang ibig sabihin po niyan, peak po yung ating high tide o mas mataas po yung ating high tide ngayon. So pag nagsabay yung ating high tide at yung ating storm surge, mas malalaki po o mas matataas po yung ating alon na maaaring matanggap
kasabay po ng pagtawid nitong Bagyong Pipito dito po sa general area na ito o sa mga baybaying dagat na dadaanan po nito. So again, yung ating mga nabanggit na hazards at panganib na maaaring idulot ng Bagyong Pipito ay yung malalakas na hangin nga nito, particularly doon po sa mga areas na dadaanan na malapit sa gitna nito, malalakas na mga pagulan at posible pong storm surge, lalong-lalo na high tide ngayon. Kaya magdoble ingat po tayo sa mga posibleng hazards na ito, lalong-lalo na po doon sa mga general areas na susceptible sa panganib na dulot nito pong Bagyong Pipito. At ugaliin pong makisangguni sa inyong local LGU at DRRMO if ever meron pong evacuation plan sa inyong area, makinig po tayo. Bukas na bayan na po muli ang ating pagtalakay dito po sa Bagyong Pipito. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.